Hanggang ngayon ay mahiwaga pa rin minsan ng refleksyon na ating nakikita sa kaharap na salamin. Para bang may ibang mundo sa loob nito. Mundo na sa oras na ikaw ay makapasok ay pwedeng kailanman ay hindi na makalabas pa. Dear Papa Dudut, hello, I'm Thalia, 34 years old at isang avid listener ng inyong YouTube channel dito sa Dubai. Hobby ko na kasi talaga ang makinig ng mga drama at katatakutan sa internet. Pero sa lahat ng channel na napakinggan ko, ikaw talaga ang pinaka-paborito ko. Iba kasi ang epekto sa akin ng mga sulat na binabasa mo. Palagi akong may realization na nabubuo kapag natapos na ang kwento. Lalo na sa mga payo na ibinibigay mo sa iyong mga letter sender. Papa Dudut, matagal na akong nakatira dito sa Dubai. Dalawa kaming magkapatid ni Ate Gina at dito na kami nakapag-aral ng high school at college. Dati talaga kami sa Pilipinas nakatira. Pero mula nang maipanganak ako ni Mama ay nagtrabaho na sila ni Papa sa Dubai hanggang sa makuha nila kami ni Ate Gina para dito na patuluyin ng pag-aaral. Mahirap ang naging adjustment naming magkapatid. Lalo na ako kasi high school ako nagsimula dito at college na si Ate Gina. Pero naging maayos din naman ang lahat. Nang makagraduate ako ng college ay nakahanap din naman kaagad ako ng maayos na trabaho. Pagkalipas ng ilang taon ay magkasunod na pumanaw ang mga magulang namin, Papa Dudut. At nang mag-asawa si Ate Gina, doon ako nagsimula na mamuhay ng mag-isa. Hanggang sa makilala ko naman si Jericho na kalaunan ay naging boyfriend ko. Pinoy din siya at nakilala ko nang mag-bar ako kasama ng mga kaibigan ko. Kumusta sa Pinas, ate? Tanong ko habang doon ako sa kanila nagdi-dinner kasama si Jericho. Kakabalik niya lamang ulit ng Dubai at naiwan sa Pilipinas ang asawa at 2 anak niya. 2 linggo lang kasi ang approved na leave sa kanya kaya kinailangan niyang maunang bumalik. Ganun pa rin, sobrang traffic at napakainit, napapailing na tugon ni ate. Hindi na yata magbabago yan sa Pinas. Wika naman ni Jericho. 5 taon pa lang siya noon sa Dubai at 3 taon naman ang relasyon namin. At habang tumatagal, mas lalo pang lumalala yan kaya nga bihira na akong umuwi ng Pilipinas. Dugtong pa ng boyfriend ko. Yung asawa ko lang naman ang makulit at palaging gustong umuwi kami dun eh. Kung ako lang, hindi ko na rin dadalasan ang pag-uwi kasi masyadong magastos at nakakapagod. Ang wika pa ni ate. Kumusta pala ang bahay natin dun, ate? Tanong ko at ang bahay na kinalakhan namin ang tinutukoy ko. Maayos pa rin, mabuti na nga lang at nasisilip at nalilinis ng kamag-anak nating nakatira malapit doon. Kaya hindi halatang walang tao, tugon pa ni Ate Gina. Mabuti naman kung ganun. Matagal ko na rin kasing hindi nakikita yun. Wika ko. Paano mo naman makikita yun mula nang umalis tayo ng Pilipinas, hindi ka pa ulit umuwi doon? Natatawang sabi pa ni Ate Gina. Nakakatamad nga kasi, pagtawa ko na rin. Nang dumalaw nga ako sa mga kamag-anak natin, panay ang tanong nila kung may asawa at anak ka na. Ang sabi ko naman, malapit na. Pagkukwento ng kapatid ko. Anong malapit na? Bakit yun ang sinagot mo sa kanila? Nagtataka at natatawa ang tanong ko. Kasi alam ko naman na malapit ka ng pakasalan ni Jericho. Nakangiti pang wika ni Ate Gina bago tumingin kay Jericho. Uy ate, baka naman ma-pressure si Jericho. Pandidilat ko ng mga mata sa kapatid ko na kinatawa lang ng boyfriend ko. Papadudot ng panahon na yon, handa na rin akong lumagay sa tahimik na buhay.
kasi pareho naman kaming may trabaho ni Jericho. Wala kaming mabigat na responsibilidad kung hindi ang mga sarili at nasa tamang edad na rin kami. Sigurado na rin ako noon kay Jericho. Siya na ang lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay. At umaasa ako noon na sana'y ganun din siya. Dahil sa oras na mag-propose siya ng kasal ay hindi ako magdadalawang isip na tanggapin yon. Kaya lang 1 taon pa ang lumipas sa relasyon namin ni minsan ay hindi namin pinag-usapan ni Jericho ang tungkol sa future. Para bang okay lang sa kanya kung ano ang meron kami noon. Wala siyang kaplano-plano na i-level up yon. Akala ko pa nga gagawin niya na ang wedding proposal sa anniversary namin pero wala pa rin. Hintay ako ng hintay hanggang sa malaman ko ang dahilan kung bakit hindi niya ako magawang pakasalan. Papadudot na lamang ko noon na may anak na pala si Jericho sa isang babae bago pa man siya umalis ng Pilipinas. Hiwalay naman na sila ng babae kaya lang kasal na pala siya dito. Yung babae pa mismo ang nag-chat at nag-send sa akin ng kopya ng kanilang marriage certificate. Handa naman sana akong tanggapin yon kasi mahal ko si Jericho. Ang hindi ko lang matanggap ay yung nalaman ko yun sa ibang tao pa at hindi kay Jericho. Kaya kahit mahirap at masakit para sa akin ay gumawa ko ng desisyon na tapusin ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa. Papadudot bilang parte ng moving on process ko ay umuwi ako ng Pilipinas at tumira muna sa dati naming bahay sa Cebu. Remote accountant pa ang trabaho ko. Kaya ayos lang kahit magtagal ako sa Pilipinas noon. Pero bago ako umalis ng Dubai ay ilang beses pa akong sinubukan na pigilan ni Jericho. Hindi naman ako nagpipigil lalo na at masyado nang masakit ang mga ginawa niya sa akin noon. Ang nasa isipan ko ay ilang taon din ang nasayang ko sa relasyon naming dalawa at oras na para sarili ko naman ang piliin ko. Sa aming dalawa kasi ni Jericho ay aminado ako na ako ang mas nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Mas clingy ako, mas maalaga at mas mapagmahal. Kaya naman ako rin talaga ang mas nasaktan. Kumusta ka naman dyan? Tanong ni Ate Gina na ang ka-video call ko siya sa kaharap ko na laptop. Okay naman ate, ang ganda pa rin talaga nitong bahay natin. Halos walang nagbago. Ganon pa rin ang itsura niya. Wika ko. Sabi ko naman kasi sa iyo maalaga talaga yung kamag-anak natin na naglilinis dyan sa bahay ng 1 beses sa 1 linggo. Wika naman ni ate. Nang makauwi ako noon sa bahay ay sobrang nostalgic ng feeling, papadudot. 13 years old kasi ako nang umalis ako sa bahay na yon, tapos mahigit 1 dekada naman ang lumipas nang bumalik ako. Kaya naman talagang nakakapanibago sa pakiramdam ang pagtungtong ko noon sa bahay. Nakipagkita rin ako sa ibang mga kamag-anak at dati kong mga kaklase at kaibigan. At isa si Myla sa madalas kong makasama noon sa Cebu. Best friend ko siya noong nag-aaral pa ako ng elementary at palagi pa rin kaming magkausap kahit nasa Dubai na ako. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko nang makapasok kami ni Myla sa isang antique shop. May bibili lang akong cabinet. Nakita ko kasi na nakapost sa page nila tapos mura lang. Punta lang doon kasi parang andun yung mga cabinet nila. Paalam niya. Mahilig talaga sa mga antik na gamit si Myla. Madalas niya yung nakukwento sa akin noong nasa Dubai pa lamang ako. At sa paglilibot ko ay napatingin ako sa isang salamin na nakasabit sa dingding. Hindi siya kalakihan pero kita ko halos ang buong kalahati ng katawan ko. Medyo pa oval ang hugis noon, kahoy ang gilid at makaluma ang disenyo at ukit ng kahoy na bahagi nito. Wala sa loob na naglakad ako palapit sa salamin nang makita ko ang napakalinaw na refleksyon ko. Tinitigan ko pa yon na para bang may hinihintay ako na ibang makita.
at para rin akong nahihipnotismo na mas tumitig pa doon. Hinawakan ko pa ang gilid noon at naramdaman ko ang lalim ng pagkakaukit ng disenyo at gaspang ng kahoy. Gusto mo yang salamin? Bahagya akong napapitlag sa biglang tanong na yon ng isang babaeng hindi ko namalayang nasa may tabi ko na pala. Ni hindi ko kagad nakitang refleksyon niya kaya nagulat talaga ako. Hindi po, wika ko. Kunin mo na. Ibibigay ko sa iyo ng mura, alok niya. Umiling ako kasi hindi ko naman talaga gustong bilhin ang salamin na yon. Pero sa curious ko ay tinanong ko kung magkano. 65,000 pesos. Gawa sa nara ang gilid ng salamin. Ilang pamilya na ang dinaanan ng salamin na yan na mula pa nung panahon ng Hapon. Pagkukwento ng matandang babae na Madam Osang ang pangalan. Ang mahal din po pala. Sige po, hindi po talaga ako interesado na bilhin yan. Ang wika ko noon. Dumating na rin si Myla at nakita niya ang magandang salamin. Nagaya na akong umalis nang sabihin niyang wala na pala ang cabinet na gusto niya. Magkano mo ba gustong bilhin ito? Tanong ni Madam Osang. Hindi sana ako sasagot pero inulit pa niya ang tanong. 10,000? Medyo pabiro na sagot ko. Sige at ipapabalot ko na sa kahon. Bayaran mo na lang sa cashier. Kaagad na pagsang-ayon ni Madam Osang. Nagulat ako noon, Papa Dudut, at hindi ko talaga inaasahan na ibibigay niya yon sa ganong klase ng halaga. Pero dahil napasubo na rin ako ay binili ko na ang salamin at habang pauwi kami ni Myla, sakay ng sasakyan niya ay sinabi niya na jackpot na raw ako sa nabili kong salamin. Matagal na siyang bumibili ng mga antigong gamit at tansya niya ay hindi bababa sa 70,000 ang presyo ng salamin na yon. Ba't niya kaya binenta sa akin ng 10,000 yan? Nagjo-joke lang naman ako kaya ayan, napabili na rin tuloy ako. Baka may multo. Pagbibiro ni Myla na ikinatawa ko na rin kasi hindi naman ako matatakutin. Nang maiuwi ko yon sa bahay ay sinabit ko sa may malapit sa sofa sa sala. Wala kasing salamin doon kaya pumunta ako sa banyo para manalamin bago umalis ng bahay. Sa lahat ng gamit sa bahay namin yun lang ang antigo kaya naman kapansin-pansin din talaga, Papa Dudut. Kailan ka babalik dito sa Dubai? Tanong naman ni Ate Gina na noon ay ka-video call ko. Hindi ko po alam eh. Hindi pa naman ako pinababalik ng boss ko. Ang wika ko naman. Buti na lang remote ang trabaho mo kaya ayos lang na magtagal ka dyan sa Pilipinas. Dalawin mo pala sina Lola Iska. Nag-chat sa akin yung isang pinsa natin at hinahanap ka raw doon. Sakto kasi fiesta na rin sa bayan nila. Sa susunod na linggo, wika pa ni ate. Sige ate, pupunta ako sa kanila sa fiesta para naman makita ko rin ang ibang kamag-anak natin doon. Ang sabi ko. Sigurado na matutuwa si Lola Iska kapag nakita ka niya kasi panay ang hanap niya sa akin sayo noong dumalaw ako sa kanya. Ang sabi pa ni Ate Gina. Nagpatuloy ang kwentuhan namin nang mapansin ko ang biglang pagkunot ng noo niya. Kababalik ko lang sa sofa noon nang kumuha ako ng inumin sa kusina. May kasama ka ba dyan sa bahay? Tanong niya. Ha, wala naman. Bakit? Pagtataka ko. Para kasing may nakita kong babae na nakatayo malapit dyan sa sofa kanina. Tugon niya. Napalingon naman ako sa likuran at napangiti nang makita ko ang salamin. Baka reflection ko lang yun nakita mo nang dumaan ako dun sa may salamin. Bumili kasi ako ng antique mirror kahapon. Ayan oh, iniharap ko ang laptop sa bahagi ng dingding kung saan ay mas kita ang nakasabit na salamin. Oo nga, antigong salamin nga, ang wika pa ni ate. Sinamahan ko kasi si Myla sa antique shop kahapon kaya ayan, napabili na rin ako, ang sabi ko. Ang ganda, parang pang horror movie. Pagtawa niya. Actually, Papa Dudut, ang lakas ngang maka-horror movie ng salamin na nabili ko. Kaya nga kapag may mga oras na kapag dumadaan ako sa salamin na yon
at parang naiiwan ng refleksyon ko ay iniisip ko na lamang na parang tinatakot ko lamang ang sarili ko. Masyado ako nadadala sa mga horror movie na napapanood ko na may kinalaman sa salamin. Ang salamin kasi ay nakasabit sa dingding na nasa malapit sa kusina. Kapag bumababa ako ng hagdanan ay madadaanan ko kaagad ang salamin na yon. At may mga oras talaga na nakikita ko sa peripheral vision ko na may babaeng naroon sa salamin. Para bang naiiwan ng refleksyon ko sa salamin. At kapag naglalakad ako pabalik ay matatawa na lamang ako kapag napagtanto ko na namamalik mata lang pala ako. Nararanasan ko rin yon kapag nagsusuklay ako sa harap ng antigong salamin. Tapos nagmamadali ako kapag umaalis na ako. Para bang nakikita ko ang refleksyon ko na biglang gumagawa ng kakaibang ngiti sa akin. Hanggang isang umaga, Papa Dudut, ay dinalaw ako sa bahay ni Tita Minerva. Kapatid siya ng mama ko na matagal ko na rin hindi nakikita. Siya din na nag-aalaga sa aming magkakapatid noong nasa abroad pa ang parents namin. Kakauwi niya lang din daw ng Cebu galing sa Maynila kaya naisipan niya akong dalawin. Masaya kaming nagkwekwentuhan sa may sala at sinabi ko sa kanya na kukuha lamang ako ng mamimerienda namin ng hapon na yon. Bago lang tong salamin mo sa bahay tanong ni tita nang pabalik na ako sa sala na may dalang tray ng juice at sandwich. Nakita ko siyang nakatayo sa harap ng salamin pero medyo malayo na parang ayaw niya iyong hawakan o mas malapitan. Yes tita, kabibili ko lang nung isang linggo. Mura lang ang bili ko dyan, pagbibida ko. Hindi siya nagsalita at nakatitig lamang sa salamin. Medyo nasa gilid pa nga siya na para bang iniwasan niyang makita ang sariling refleksyon. Itapon mo na yan, hindi yan dapat nandito. Seryosong sabi ni Tita Minerva bago bumalik sa may sofa. Sumunod ako sa kanya at binaba na ang tray. Tita, sayang naman kung itatapon ko lang. Sabi ni Mylay nasa 70,000 daw ang ganyang salamin pero nabili ko lang ng 10,000. Kwento ko. Doon mas lalong sumeryoso ang mukha ni tita at tumingin sa akin. Binenta yan sa'yo ng mura kasi malas ang dala ng salamin na yan sa ibang tao. Kaya ibang pakaramdam ko sa labas pa lang ng bahay ninyo. Mabigat, madilim, at alam kong mali. Nang makita ko ang salamin, naramdaman ko na kaagad kung ano yon. May sumpa na nagmumula sa loob ng salamin. Bago ka pa kapitan ng sumpa na yon ay alisin mo na yan sa bahay na ito. Utos ni Tita Minerva. Isang faith healer ang tita ko, Papa Dudut, kaya naman marami siyang mga weird talagang bagay na sinasabi. Karamihan doon ay hindi namin masyadong sineseryoso kasi nga alam namin na pwedeng katang-isip niya lamang yon. Kasama na doon yung sinasabi niya sa akin na tungkol sa salamin. Oo, nakakaramdam ako ng kakaiba pero hindi ibig sabihin noon ay totoo na kaagad ang sinasabi. Hanggang sa magising na lamang ako isang madaling araw na may babae nakaupo sa may tiyan ko at mahigpit na sinasakal ang leeg ko. Mahaba ang buhok niya, halos tumakip sa mukha niya. Pilit akong kumikilos pero sadya siyang mabigat. Hindi ko rin maalis ang kamay niya. Para bang mauubos na ang hangin ko. At ang tanging na hawakan ko lang nang muli kong maikilos ang mga braso ko ay ang mahaba niyang buhok na pilit kong hinahatak para pakawalan niya ako. Pero nanlaki ang mga mata ko dahil nang mahawi ko ang buhok niya, nakita ko ang sarili kong muka na nababalot ng malapot na dugo. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla pang lumabas ang malapot na dugo sa bumukan niyang bibig at kumalat sa buong mukha, lieg at dibdib ko. Doon ako biglang nagising, Papa Dudut, at napasiksik sa sulok ng kama ko. Binuksan ko rin ang switch ng ilaw at nilibot ang paningin sa buong kwarto. Walang ibang tao doon. Walang babaeng duguan. At ako lamang mag-isang nasa loob ng kwarto. Malalim ang paghingang ginawa ko habang sapo ko ang dibdib ko. Grabing bangungot at parang gusto akong patayin. Nag-decide akong lumabas ng kwarto at buwaba na para uminom ng tubig. Pero bago pa ako makarating sa kusina ay nakita ko naman sa peripheral vision ko na parang naiwan ang refleksyon ko
sa nadaanan kong antigong salamin. Saglit ako nag-isip sa kinakatayuan ko bago ako nag-decide na dahan-dahang maglakad pabalik sa may salamin. Ang nasa isip ko kahit alam kong namamalikmata lamang ulit ako ay gusto ko pa ring makasigurado. 5 mababagal na hakbang ang ginawa ko pabalik sa may pwesto ng salamin. Parang nag-slow motion ang lahat habang papalapit na ako ng papalapit. Hanggang sa tila biglang tumigil ang oras nang mapaharap na ako sa salamin. Andon ang refleksyon ko. Pero may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Maraming sugat ang kanyang duguang muka at nabubulok na ang kanyang mga ngipin. Parang ako na malapit ng maagnas ang mukha. Pero hindi ako yun. Sigurado ako na hindi ako yun. Napatras na ako noon, Papa Dudut. Sinampal ko pa ang sarili ko para magising ako sa bangungot na yon. Nasaktan ako pero nanatili ako sa ganong sitwasyon. Ang refleksyon ko ay nakangiti pa rin sa akin at tila natutuwa sa nakikita niyang takot sa mukha ko. Hindi yun isang bangungot. Totoong may sariling buhay ang refleksyon ko. Muli ako napatras nang makita ko ang refleksyon ko na lumalapit sa salamin. Palapit siya ng palapit at kaunti na lamang ay lalabas na siya mula sa antigong salamin. Nanlaki ang mga mata ko. Nanginig ang buong katawan ko at sa takot ko ay binato ko sa salamin ang hawak kong cellphone. Halos sabay-sabay na bumagsak sa tiles na sahig ang nabasag kong cellphone at salamin. Napatras ako. Hindi para iwasan ang mga bubog kung hindi dahil sa takot na baka biglang nasa paligid na ang duguang babae na refleksyon ko. Pero nakahinga ako ng maluwag dahil wala akong kahit na sino o anong kasama sa loob ng bahay. Papadudot pinatapong ko na kaagad ang antigo na salamin na yon at wala akong kahit na sinong pinagsabihan na nangyari sa akin. Ayoko kasing isipin nilang nababaliw na ako. Ayoko matawag na weird na mga tao sa paligid ko. Kaya naman pinilit kong alisin ang takot na nararamdaman ko. Inisip ko na wala na ang antigong salamin sa bahay kaya wala na rin akong dapat nakatakutan. Pero hindi ko alam kung bakit patuloy pa rin akong dinadalaw ng duguan kong sarili sa bangungot ko. At may mga oras na nakikita ko ang refleksyon kong umingiti sa iba't ibang salamin sa loob ng bahay. Para bang hindi na walang babaeng yon sa loob ng bahay. Nandun pa rin siya at patuloy akong ginugulo. Sinubukan kong bumalik sa antique shop kung saan ko nabili ang antigong salamin. Pero nangilabot ako nang malaman kong wala na si Manang Osang at malaki ang nagbago sa itsura ng shop. Para bang nalugi at halos wala nang natirang mga gamit. At tanging ang anak niyang babae na lamang ang nakausap ko. Ikaw pala nakabili ng antigong salamin. Matagal na yun dito sa shop namin at alam ko na ayaw ni Mama na ibenta yun. Kaya nagtataka ako nang biglang nawala na dito. Narinig ko na yun daw ang nagbibigay ng swerte sa shop namin. Kaya nang mawala ito, minalas na kami. Pagwakwento niya. Pero hindi naman ako sinwerte. Walang swerte ang lumipat sa akin. Wika ko. Mapait nang umiti ang kausap ko. Hindi ka talaga saswertehin. Kasi ang alam ko sino man ang malapitan ng salamin na yon na hindi namin kamag-anak o kadugo ay kakapitan ng malas o sumpa. Siguro'y ayaw na ni Mama na manahin ko ang salamin pati yung babaeng palagi niyang kinakausap sa salamin na yon. Ayaw niyang ibigay sa akin ng responsibilidad na alagaan ang salamin. Kaya binenta na lamang niya kahit ang kapalit ay buhay pa niya. Malungkot na pagkwekwento pa niya. Tinanong ko siya kung anong dapat kong gawin para mawala ang sumpa na kumapit sa akin. Pero hindi niya raw alam kaya wala akong nakuhang kahit na anong sagot mula sa kanya. Papadudot muli kong naranasan ang hindi magandang presensya ng refleksyon ko sa bahay. Kakapasok ko lang ng banyo at saktong may salamin doon. Patapos na ako sa aking skin care routine ng pagmulat ng mga mata ko. At pagharap sa salamin ay nandun na naman ang refleksyon ko. At nakangiti siya ng diretso sa akin. Duguan ang kanyang muka at ng mga oras na yon ay malinaw kong nakikita ang malalim na sugat sa kanyang pisngi. Ang nakakapangilabot pa doon,
Sa muling pagmulat ng mga mata ko ay bigla ko na lamang nakita ang sarili kong nakakulong sa loob ng salamin. Ang refleksyon ko ay nasa loob ng banyo at wala akong makita kahit na ano sa paligid ko kung hindi puro kadiliman lamang. Mukha ko na ang duguan ng mga oras na yon at ang refleksyon ko ay may maayos na mukha at nakatingin sa akin habang malaki ang ngiti sa kanyang mga labi. Pilit at malakas kong hinampas ang salamin at tila nais ko yung basagin pero nabigo ako. Hanggang sa makita ko na lamang ang sarili ko na pawisan at nasa ibabaw ng kama ko. Kinurot ko pa ang balat ko at napagtanto kong gising na ako. Gising na pero hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang sumpa ng refleksyon ko. Doon na ako humingi ng tulong kay Tita Minerva. Kagad siyang pumunta sa bahay kinabukasan noon. Ang masamang sumpa ay nakakapit na sa lahat ng sulok ng bahay na ito. Hindi na siya makakalis pa dito. Pero pwede ka pa rin makaligtas mula sa kanya. Kailangan mong umalis sa bahay na ito nang walang kahit na anong dalang gamit na pwede mong makita ang refleksyon mo. At pagkatapos ay sunugin mo ang sinuot mong damit para tuluyan ng maputol ang koneksyon niya sa iyo. Tugon pa ni Tita Minerva. Papadudod sinunod ko ang sinabi ni Tita Minerva. Iniwan ko halos lahat ng gamit ko pati na ang laptop ko, passport, ID at pera lang ang dinala ko nang umalis ako sa bahay na yon at nakitira muna sa kanila. Mula noon ay naging totoong tahimik na ang buhay ko. Bumalik na rin ako dito sa Dubai at ngayon nga ay may asawa at 2 anak na rin ako. Hindi ko talaga makakalimutan ang pangyayaring ito sa buhay ko. At wala din akong masyadong pinagkwentuhan dahil takot akong mahusgahan. Pero sigurado ako na hindi lang ako ang nakaranas ng ganitong klase ng kababalaghan. Dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Thalia. Maraming istorya ang pwedeng bumalot sa mga bagay na gusto nating makuha. Hindi natin alam kung saan o paano yon ginawa. Ang bawat kwento kung paano nabuo ang isang bagay ay pwedeng nakakatuwa, nakakakilig o nakakapangilabot. Kagaya ng nangyari sa ating letter sender na si Thalia. Dahil sa antigong salamin na nabili niya, binalot ng kababalaghan ang bahay at buhay niya. Kaya naman mag-ingat tayo sa mga gusto nating bilhin. At anumang nakakatakot o kababalaghan ang mangyari sa atin, huwag nating kakalimutan ang magdasal at humingi ng tulong at gabay mula sa Poong May Kapal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.